Samantala, mahigit 28 bilyong piso na pondo naman ang inilatag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Si Nomer Corporal sa detalye, live. Nomer? Sumalang na ngayong araw sa Kamara ang Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa kanilang budget proposal para sa taong 2027. Pagpapalakas ng mga programa para sa pangangalaga at proteksyon ng kalikasan ang ilan sa mga naging sentro ng pagdinig sa budget deliberation ng DENR sa House Committee on Appropriations. Inilatag ng ahensya ang proposed budget na 28.041 billion pesos batay sa 2027 National Expenditure Program. Mas mataas ito ng 1.013 billion pesos kumpara sa 27.028 bilyong piso budget ng DENR noong 2026 o katumbas ng 3.7% increase. Kabilang sa mga prioridad ng ahensya ang pagpapanatili ng malinis na hangin, pagpapalawak ng access sa tubig sa mga isolated areas at pagpapalakas ng waste management programs kasama mga local government unit. Prioridad din ng DENR ang rehabilitasyon ng mga pangunahing anyong tubig, kabilang ang Manila Bay, Pasig River at Laguna Lake. Samantala, binigyang diin ng ilang kongresista na dapat tiyaking direktang makarating sa mga benepisyaryo ang pondo para sa mga programa ng ahensya, partikular sa mga magsasaka at mangingisda. Mga fisher folks na nag-o-occupy ng disposable foreshore public land, ano po yung mga tenure option na available para sa kanila? For fisher folks, Sir, Your Honor, through that activity of foreshore delineation, we are able to determine kung saan ba talaga naka-ocupa ang mga fisher folks. So, for example, they are within the A&D. For example po kasi minsan akala nila nasa foreshore sila but nasa A&D naman pala. Sinuportahan din ni Representative Jose Alvarez ang mga inilatag na programa ng kagawaran. The information of our colleagues and everyone here, yung Philippine Reclamation Authority, basta meron pong pwedeng i-reclaim maski konti, lalo na maraming fisher folks doon, all you have to do is write to the PRA and gawin mong land for the landless. So meron silang programang ganun. So hindi na kailangan sila ng foreshore list kasi pag foreshore list, hindi natin siguradong malalim ba yun o ang ina-applyan ng foreshore list yung mababaw lang yung malalim hindi pwede yun. Binigyang di naman ni FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe ang tamang implementasyon ng operasyon ng pagmimina sa bansa. A lot of our countrymen and women are curious as to how important mining operations, including Pax Silica, will be affected by this executive order, and what exactly do we expect from the DENR to protect our countrymen from abusive mineral extraction processes. Tugon naman ang kagawaran, mayroon naman silang umiiral na polisiya sa paglimita sa lugar na maaari lamang na pagminahan. Depending on your allowable volume of extraction yearly, you're allowed only a certain area, a size of area to be extracted from. And prior to your moving to another area, you must have completely rehabilitated the first area, which is, I think, the more logical and practical approach. Iral na polisiya sa paglimit. Supiya ilan lamang ito sa mga environmental concerns na inilatag ng kagawaran. Kasabay nito ang pagsiguro na gagamitin nito ng tama ng ahensya. At yan muna ang latest update mula dito sa Kamara. Balik muna sa inyo, Sophia. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.